Ito na nga yung recipe namin ng chicken curry na minana ko pa dun sa Indian cook namin noon. May mga konting twist nga lang para naman umayon sa panlasa namin. Gumamit dito ng malakas na setting na apoy, saka na maglagay ng mantika. At pagka mainit na nga ang mantika, ilagay ng manok. Buong manok nga palang ginamit ko dito. Gisa-gisahin lang hanggang sa mapalabas ng mantika nito. Yan o. Pagka ganyang nagmantika na nga ang manok, pwede na nilagay ang luya. Gisa-gisahin lang ang luya. At pagka ganyang naamoy na nga ang bango ng luya, ilagay na ang bawang. Patuloy lang din itong igigisa hanggang sa maamoy na rin ang bango ng bawang. Ngayon nga mabango na ang bawang, ilagay ng mga siling labuyo at sibuyas. Ipagpatuloy lang ang pagigisa hanggang sa malanta na ang sibuyas gaya nito. At ngayon ngang lanta na ang sibuyas, maglagay na ng patis. Lutuin ang patis ng 1 minuto para mas malasang manok. At matapos ngang lutuin ang patis ng 1 minuto, ilagay na ang kamatis. Bahagya lang itong haluin saka natakpan at pasingawan ito ng 5 minuto o kaya ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 5 minuto, yan na malambot na ang kamatis. Liligisin ko lang ng ganito mga kamatis para naman mapalabas ang katas nito. Yan. Pagkatapos nga maligis lahat ng kamatis, ilagay ng curry powder mix at spicy chili powder. Maglalagay din ako dito ng pinulbos na paminta. Haluing mabuti at igisa ito ng 5 minuto. Gamit dito yung medium low setting lang ng apoy. Para nga pala sa pagluluto ng masarap na chicken curry, siguraduhin lang na gumamit din ng masarap na curry mix powder. Kaya nga ilalagay ko na rin sa description box yung mga ingredients ng curry mix powder na ginamit ko dito. At pagkatapos ng gisa-gisahin ito ng 5 minuto, ilagay ng carrots at patatas. Matapos haluing mabuti, ilagay na ang gata ng niyog. Kung available nga lang, pinakamasarap talagang gamitin dito yung sariwang gata ng niyog. Pero kung wala, gaya namin dito, pumili ng talaga masarap na nakalatang gata ng niyog para mas masarap ang pagkakaluto ng chicken curry. Binanlawan ko na rin ng tubig, ito nasa lata. Sayang eh. Haluin lang saglit, saka natakpan. Naglagay nga pala ako ng sandok sa ilalim ng takip para bahagya itong nakabukas. Lumalabnaw kasi yung gata pagka nakatakip ito ng walang singawan. Kaya nga nung di ko pa alam tong technique na to, kahit ang dami ko na nilagay na gata, kulang sa linamnam. Yun pala yung dahilan. Pagkakulo nga ng gata, ilagay ng full cream evaporated milk. Hayaan itong kumulo at pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 20 minutos sa pinakamahinang apoy. Siguraduhin lang na halu-haluin ito every few minutes para hindi naman ito masunog. Pagkatapos nga ng 20 minutos, timplahan na ng chicken powder, saka pa ito lutuin ng 3 minuto. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Ngayon, pwede na itong tikman para maihustong lasa. Kanyama na. Yan kasarapan na rin ang lambot ng mga patatas. At ngayon ngang napalambot na mga patatas, ilagay ng assorted bell peppers. Lutuin lang ang assorted bell peppers hanggang sa mapalabas na ang bango nito. Sa pagluluto nga pala ng chicken curry, masarap yung ganito kadami ng sarsa. Tamang-tama nga lang yung dami ng sarsa nito. Dahil matapos ang ilang minuto pagkaluto nito, lalapot pa yan. Yan, nakaluto na tayo. Ready to serve na to. Pero bago nga pala ito i-serve, itaping lang ito ng siling labuyo at puting sibuyas. Naku, ubos na naman ang kanin namin nito.